Bakit gumagawi sa dakong iyo ang iyong hangal na tibunel? Babaw po sa bahaging iyon, Ginang. Abay, bilisan naman ninyo. Kaunting tulin pa ng makina. Bakit hindi buong tulin? Narahan po ang pagtakbo dahil tayo daraan sa balayang iyan. Makikilala mo ba ang mga kwantos ng agampo sa iyo? Sa lalawigan ng Puente de Capricho, may mga ginagawang tulay ng isa naming kapatid. Hindi yun matapos dahil nakialam ang isang kwantas ng agham. Nanawagan sila sa pamamagitan ng kanilang teorya at pinintasan ang tulay na ito dahil hindi matatag at may kahinaan. Ngunit ang tulay na yun ay may nanatiling matatag sa pagdaan ng panahon sa kabila ng mga baha at paglito. Yan ang ibig kong sabihin, Padre Salvi. Mangyari pa kasi wala namang matinong lawa dito sa Pilipinas. Napakadali lamang solusyonan ng suliraning iyan. Walang nakaisip ng ganitong paraan. Ngayong napakadaling solusyonan ng sinasabi niyong suliraning na hindi kailangan gumasta ng salapi. Narito ka pala, Basilio? Ikaw ba'y magbabakasyon na? Kababayan mo ba siya? Hindi nyo ba alam na hindi pa ako nakapapunta sa lugar nyo? Ayon lalo't wala naman mamimili ng alas, marahil mahirap ang tao doon. At lalong hindi kami bumibili ng isang bagay na hindi namin kaya. Huwag kang magalit, binata, dahil wala akong masamang ibig sabihin. May isang panagsasabi sa akin na ang mga parokya dito ay hawak ng isang Gregong Indio. At kapag ang isang bayan ay hawak ng isang paring Indio, itiyak na mahirap ang bayang ito. Ang mabuti pa siguro ay uminom na lamang tayo ng serbesa para sa ikakaunlad ng iyong lalawigan. Buti sa katawan ng serbesa, ikagani Padre Camora ay kapansin-pansin ang kawalan ng sigla ng bayang ito dahil sa dami ng tubig na inumin. Sabihin nyo kay Padre Camora, marahil tubig lang ang kanilang iinumin, walang silang usap-usap maririnig. Ang tubig ay nakakapatay ng apoy. Ang tubig ay maaaring makapuksa ng sangkatauhan o lumunod ng mundo kapag naging dagat. Napakainam na sagot, ngunit nangangamba akong pagtawanan lamang ni Padre Camora ang iyong mga payag at magtanong kung kailan nagiging karagatan ang tubig. Hindi siya magpaniwala sa mga kanyang bagay. Nakakatipon sa kaililiman ng tubig kapag hinukay ang mga tao. Tama. At marahil ay mas makabuting sabihin ito sa pari. Ang tulang ito. Iinumin ko na lang ang aking serbesa. Bakit palabang ka ngayon, kaibigan? Hindi ko alam kung bakit, subalit nakakatakot ang lalaking iyon. Parehang siko ko sa'yo. Hindi mo ba alam siya ang tinatawag na Kardinal Moreno? Minumura siya kapag nakatalikod. Subalit kung nakaharap siya ay pinupuri siyang lubos. Dumadalo ba siya kay Kapitan Tiago? Mula pa nang siya'y dumating. Pakaisipin ng mga praile na ayaw nyo silang makaalubilo. O baka naman akalain nilang inaabuso namin ang kagandang loob ng kapitan. Masamang panahon! Masamang panahon! Hindi kayo daw nagsasalita ng ganyan, Vice Rector, sabagkat nagtatamasa kayo ng magandang kabuhayan sa inyong mga kalakal sa Hong Kong at mga paupaang bahay. Aba, hindi ninyo alam aming ginagastos. Ang mga nagbabayad ng biwis sa asyenda ay nagsisimula ng tumutol. Kami ay walang asyenda o bako. Maging ang mga Indio ay tumutuwad sa pagbabayad ng buwis at humihingi pa ng tripa, gaya ng ipinapatupad noon ng Arsobispo Basilio Sancho. Nagtaasan ang mabilihin, ngunit ang nais nilang ibayad na halaga sa binyag ay mura pa sa halaga ng isang manok. Nagbingi-bingihan lamang ako at tinanggap ang anumang halaga makayanan nila. Hindi kami dumaraing sapagkat ayaw naming maging mapagkamkam. Hindi ba, Padre Salvi? Saan ba kayo galing?
hindi tuloy ninyo nakita ang pinakamagandang bahagi ng paglalakbay na ito. Marami rin akong nakitang magandang tanawin at ilog. Subalit ang higit na kawili-wili sa aking ay mga pag-alala sa mga alamat. Isang napakagandang alamat. Nais kong gawan ng isang artikulo. Ibig ko rin manira. Sa inyong palagay, Padre Salvi, hindi kaya mas mabuting ipinasok ng Arsobispo di Doña Eronima sa isang biteryo, halimbawa sa Santa Clara kaysa sa isang kuweba siya tumira? At para sa akin, ay hindi naging marangal iyon. Hindi ka ba nalang matatawagin ang patirain si Doña Eronima sa isang kuweba na nasa papang at gawing isang enkantadong kalaro ang mga timpa o iba pang mga lamang tubig? Dala umalibang, paminsan-minsan, ano sa palagay ninyo? Hindi na mahalagang pag-isipan o pag-aksayahan ng panahon ang isang bagay na hindi naman mangyayari. Alalahanin na lamang natin ang pinakamagandang milagro na nagawa ni San Nicolas. Tumawag sa santo ang isip at biglang naging bato ang buhaya dahil sa himala ni San Nicolas. Kahanga-hanga. Hindi ka panipaniwalaan ang isang inchik na hindi binyagan ay gawan ng himala ng isang santong hindi naman niya pinaniniwalaan. Nice kong isulat bilang isang artikulo ang alamat na ito. Una, ano kaya ang nangyari sa buhay naging bato? Nakatagas din kaya ito? O nadurog na parang isang totoong bato? Kalawang tanong, ang mga natuyong hayop na nakita ko sa mga museo sa Europa ay buong rin ng mga sinaunang santo. Sino makakapagsabi? Dahil alamat ang ating pinag-uusapan at tayo'y nakapasok na sa lawa, marahil ang kapitan ay maraming nilalaman. Oo nga pala, Kapitan. Alam ba ninyo kung saan dako ng lawa napatay ang isang nagngangalang Nabara o Ibarra? Siya nga. Saan nga ba dito, Kapitan? May naiwan yata ang bakas dito sa tubig. Kung gano'n, ang kanyang bangkay ay... Nakasama na ang kanyang ama sa ilog na ito. Hindi ba't isa sang filibustero ang kanyang ama, Padre Salvi? Pinakamurang gabi. Hindi ba, Padre Camura? Ang isang filibustero kailanman ay hindi makaroon ng maranyang libing. Anong nangyayari sa inyo, Ginoong? Kayo ba'y nahihilo sa paglalakbay? Kayo ba'y nalulula sa ganitong klaseng ilog na isang pataklawang ng tubig? Magpaubaya ka na. Kung makikipag-usap ka ay tiyak nagugugol ka ng salapi na makasampung ulit ang halaga kaysa ibabay mong buwis sa mga parig. At bilang ganti ay magpapamisa sila sa'yo. Isipin mo na lamang na ang halagang iyon ay may panalo sa sugal o naihulog sa tubig na sinagpang ng buhaya. Kaya anak, magpasensya ka dahil dumami ang kamag-anak ng buhaya. Iyon na lamang ang isipin mo. Sa isang taon ay nagtungo ka na sa Maynila para mag-aral katulad ng mga dalaga ng bayan. Tayong lahat ay umuwi sa pagiging alabog at tayong lahat ay sinilang na walang saplot sa katawan. Maraming taon akong naglingkod sa hari sa pamamagitan ng paggugol ng salapi at pagpapagod ng katawan. Ngayon ay humihingi ako sa kanya na ako'y bigyang katarungan at kailangan niyang ipagkaloob iyon sa akin. Utos ng mga pare, magbabayad ka ng buwis. Magawa niyong lahat dahil ako'y mangmang at walang sapat na lakas para lumaban. Ngunit dapat niyong malaman na lilinan ko ang lupain ito sa tulong ng aking ama, asawa at mga anak. Hindi ko maibibigay ang lupang ito sa sinumang hindi mahihigitan ang nagawa ko. Diligin niyo muna ito ng dugo kasama ng kanyang buong angkan. Anong magagawa ng gulo na iyan sa mga tulisang may baril? Kailangang patuloy kong bantayan ang aking mga pananim. Bawat sumibol doon ay buto ng aking asawa. Ang mabuti pa ay isang lamon ang bahay na ito sa halagang 250 piso.
Sangla, babayaran kung manalo ang usapin kundi ilitin. Kung aalis kay, tutungo ako sa kukat at hindi na kailangan magbagal. Malalaman niyang pinili kong magpaalila kaysa ipagbili ang agnos na sangla kanyang pag-ibig sa akin. Makakaasa ko yung pumunta kami ng Tiani para tingnan ng iyong mga lahas, Ginong Simon. Kung maaari ko sana, itong ipagkatiwalaan kay Kapitan Basilio. Aginaldo ko na yun sa inyo. Mabuti pa'y saka na lamang natin pag-usapan. Isang pares ng hikaw na mataas ang uri saka na lang din tayong magkwenta. Saka yung dapat alalahanin, Padre Cura. Nakakapagtakang tao nito, nakapaghinegosyo kahit saan. Pinagbili naman bilang pangregalo, ang kapakangalakal ang lahat ng bayang ito maliban sa amin. Kamusta na bang lahat-lahat? Mailan pong namatay na kalabaw. Wala ka na bang ibang ibabalita sa akin kundi panay ganyan? Ang isa po nating kasama ay namatay ng matandang tagabantay ng kaisipan, subalit ayaw sila. Bigyan ng minsan pag mahirap sapagkat mayaman daw ang ating Panginoon. Maaari ko ba kayong tulungan, Ginoo? 3 taon na ang nakaraan nung tinulungan nyo akong maglibing ng bangkay ng aking ina at sunugin ang bangkay ng isang lalaki. Hayaan nyo kayong naman ang aking tutulungan ngayon. At sa palagay mo, ba sino ako? Isang taong dakila, isang taong ikilala ng lahat ay patay na at naging kabiguan ay labis ko rin pinagdadama. Alam mo ang aking nililiyam na maaari kong ikawasya at maaaring ikabuhayan ang aking mga binabalak. Buong buhay ko ay ngayon ay nasa kamay mo. Maaari kitang patayin dahil dito. Ang iyong karatayan sa kagubatan, ito ay maaaring ibintlang sa tulisan dahil walang makaalam ng aking naparirito, subalit na pababayaan kitang mabuhay. At sa isahan kung hindi ko ayon pagsisisihan kung ikaw ay naghihirap at nagtiyag na tulad ko na katulad ko'y may pautang ka ring dapat singilin. Lipunan, ito ay ang buhay ng inyong kapatid at ng balimong ina. Totoong ako, ang lalaking magpunta dito, 13 taon na ang nakalipas para bigyan ng dakila. Ang taong nagbuwis ng buhay alang-alang sa akin. Umalis ako sa bayang ito para magpayaman upang may sa katuparan ang aking pagigante. Ngayon kailangan wasakin ko na ang isang tiwaling pamamalaan sa pamamagitan ng paglalantad ng kanilang kabulukan. Sudulang may ibang pagbuwis ng buhay. Ayokong mamatay na hindi makikita ang pagkadurog ng kanilang mga boto sa ilalim ng bangin. Sa pamamagitan ng payaya ay nakabalik ako ng lupaing ito bilang isang magngangalakal. Dahil sa kayaman. Sa kayamanan ay naging tanyag ako at ibang uri ng kasakiman at babalot kayo ang aking kasakian. Inadlangan ko ang ibang pangangalakal upang lalong maghirap ng mga tao. Inuudyakan ko ang pagliligalig at pangangakam upang walang masulingan ang tao maliban sa makaisip silang magimagsik. Ngunit ngayong mga kabataan ngayon ay walang ginawa kundi ang puriin ang mga Kastila. Masyado kayong mapangarapin at ikanaalang makamit nyo ang pantay ng pagtrato sa lipunan. Inaagad nyong magkaroon ng akademyo ng wikang Kastila. Para ano? Para kayo'y higit na malito at hindi makaintindi. Hindi lamang para malapit tayo sa pamahalaan, kundi hinahanap namin ang magkakaisa ng bawal pulo. Isang malaking kamalian. Bakit ba kailangan kong manahis?
Pag-uwi na ama, pakisabi po natuloy ako pumasok sa eskwela. Marunong pong magsalita ng Kastila ang aking amo, kaya't matuturo ako sa pinakamurang halaga. Wag yung paintulutan yan, Gobernador General. Namumuno sa kanila ay mga batang radikal ang pananalig. At isa sa mga ito ay estudyante ni Padre Fernandez. Isa gani mabuting estudyante. Sa tingin ko ay dapat pagbigyan ang mga estudyante. Ano sa tingin mo, Simon? Talaan din po ninyo, General, na ang wika ay isang makapangyariang sandata. Pambihirang mga estudyante. Ano, Yoruga, kamusta? Senyor Simon, mahirap. Mahirap talaga aking negosyo. Anong mahirap? Iniligtas kita sa maraming opisyal na humingi sa iyo ng pera. Pinautang ko sila upang hindi ka na maabala. Pero, Senyor Simon, marami rin may utang sa akin na hindi ko masinid. Wala rin silang ibibigay na resibo para aking masinid. Kung gayon, ilapit mo na sila sa akin. Nga pala, Yoruga, mailan nga pala akong ipapasok sa iyong mga kaon ng baril at itago mo sa kamali. Mahirap at mapanganib yun, Senyor Simon. Huwag kang matakot, akong bahala. Naunawaan mo ba, Yoruga? Basta ikaw bahala Hindi dapat ako sasabit dyan. Uy, si Dante, nahuli na naman ng asawa niya. Hoy! Sa akin ang lubang ito! Sadyang walang modo ang mga kabataan ngayon. Umunhin, hindi ba't kayo ang dahilan kung bakit nabigo ang aming plano na magtatag ng Akademya ng Wikang Kastila? Ako nga, kaya dapat yung pasalamatan. Anong pasalamatan? Balak nyo bang dagdagan ang 40 wika sa ating bansa? Lalo nang hindi tayo magkakaintindihan yan. Ngunit Ginoo, sa paglaganap ng Wikang Kastila, mas lalo tayong mapapalapit sa pamahalaan at mas lalo tayong magkakaintindihan. Kaya alam mo, dahil sa ginawa mong ito, mauudlot ang pag-unlad ng Pilipinas sa loob ng 100 taon. Isang malaking kamalian. Anong balak nyo gawin? Patayin ang iyong katawan? Ipaubayan nyo ang utak sa ibang pag-iisip. Lalo lang kayong pagiging pilay at pipi. Anong ibig niyong sabihin, Ginoo? Ang wika ay salamin ng kaluluwa. Kapag ginalisian ay wala ng katarungan at ang bansa ay pwedeng mamatay. Kung ganyan ang iyong pag-isip, habang buhay kayong nakagapos sa kapangyarihan ng Espanya ng walang kalayaan. Iyan ang iyong paniniwala. Ngunit sa pamamagitan lamang ng pagsasawalang buhay, hindi niyo kami mapipigilan. Bubuhayin namin ang aming mga balak. Sa amin ang panig ng batas. Kami ang nasa matuwid. Oh, Ginong Simon. Kamusta si Kapitan Tiago? Mayada na ang katawan niya. Wala na rin siyang ganang kumain. Tuluyan nang sinakop ng lason ang kabuuan niya. Ano ba ang pakay mo, Ginoo? Naparito ako para sa dalawang bagay. Ang kamatayan mo ang aking kinabukasan mo. Sa panig ng umaapi o sa panig ng bayan. Sa panig ng umaapi o sa panig ng inapi? Yan ang hindi ko alam. Magpasya ka. Kailangan mo nang magdesisyon. Sa loob lamang ng 1 oras, magsimula na ang digmaan at bukas wala na ang universidad, wala nang mag-aral at wala nang magpapahirap. Ngunit ang digmaan ay isang pagpapatiwakal. Pag-imagsik lang ang tanging pag-asa. Sa karunungan ang pag-asa, subalit ang karunungan lamang ang siya'y walang kamatayan. Pananalig sa karunungan at salitang pag-ibig sa bayan ay magkakaroon ng kahulugan. Nawawalan ka ng prinsipyo at pansariling katauhan.
Nakikita kong hindi ka isang Pilipino, kundi busabos ng Espanya. Iyan ay walang katotohanan. Sige, alang-alang sa alaala ni Elias. Pamumunuan mo ang Ukbo, lusubin mo ang Santa Clara, kunin mo ang isang taong ikaw lang ang nakakilala bukod kay Kapitan Tiago, si Maria Clara. Huli na kayo, Don Simon, sapagkat si Maria Clara wala na. Patay? Pero, paano? Hindi pa papatay si Maria Clara. Ililigtas ko siya ngayon. Ginong Simon, huminahon po kayo. Wala na tayong magagawa kundi tanggapin ang katotohanan. Namatay ba siya na hindi man niya nalaman na ako'y nagbalik? Namatay siya nang hindi man lamang alam na ako'y buhay pa. Crisostomo Ibarra. Ako nga, 13 taon na akong nabubuhay na malayo sa bayan. 13 taon na akong maghihintay, nag-aalala, umaasa na may tutuwid ko ang iyong kamalian. Pinilit mo si Maria Clara na ipagkasal sa dayuan. Wala kang karapatang diktaan ang kanyang buhay. Si anak ko ay patay na. Si Maria Clara ay hindi mo anak. Anong ibig mo sabihin? Anak siya ni Padre Damaso. Ano? Yan na kasi. Ayoko. Madali na yan. Siya ko. Walang bahal sa kanya. Simon! Anong sadya mo dito, Basilio? Naging masama kong kapatid at anak. Nakalimutan ko ang pinasla ng aking kapatid at nahirapan ng aking ina. Pinaparusahan ako ng Diyos. Wala na akong ibang nararamdaman kundi galit at paghihaganti. Sasama na ako sa inyo, Ginoong Simon. Sandali, dinamita ba yan? Oo, ngunit hindi ito basta dinamita lang. Naglalaman ito ng mga damdaming tinikis, makasawihang na ambak at mga mapakapin. Ngayong gabi, mapaparusahan ang mga makasalanan na matagal nang nagtatago sa katotohanan. Anong ibig mong sabihin, Ginoo? Sa ikalawa ay ikakasal ang anak ni Don Pelaez. Magkakaroon ng pista kinagabihan.
Ang lamparang ito ay magbibigay liwanag ngunit pansamantala lang sa oras na ayusin ang mitsa. Sa sabog na ito, maririnig ito ang buong Pilipinas. Ano naman ang gagawin ko doon, Simon? Ikaw ang mamumuno sa iba. Dalhin mo sila sa bahay ni Quiroga dahil dito nakaimbak ang mga baril at bala. Ang pagsabog ay udyat para sila'y mapagtipon-tipon at sumugod. Lahat-lahat ng naroon ay masasawi kaya mag-ingat ka, Basilio. Mag-ingat din kayo, Ginoong Simon. Paano mo ito nagawa sa akin, Paulita? Mahal na mahal kita. Ginoong Simon, buti na lamang at nakarating kayo. Halika na at samahan mo kami sa hapagkainan. Salamat sa iyong mainit na pagtanggap, Doña Victorina. Ngunit ako hindi na magtatagal pa. Ano? Hindi ako papayag na aalis ka kaagad. Halina't samahan mo kami. Dala niyo ang regalo? Opo, dala niya. Kung gayon, maganda na kayo. Sige, kailangan ko na mauna. Importante ang aking pupuntahan. Sige, mag-iingat ka. Kay gandang lampara naman yan. Ba't nawalan ng ilaw? Ako na ang bahala dito. Tapos lang ang aking mission. Ginoong Simon! Ginoo! Bakit mo hindi mo maglason? Gawa ko na lahat, Padre, upang makalaya sa Pilipinas.